Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No, ngayon po ay Lunes Santo. Ano? At palagay ko ay naghahanda na yung iba diyan sa inyo sa Pilipinas ng magbakasyon, ano? Alright, so magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Lunes, April 14, ano? Birthday actually ng kapatid ko na makabilang buhay ng matagal. Happy birthday, ate. At any rate, so, uh, palagay ko napakainit na dyan sa Pilipinas. Ngayon po ay hindi mainit-init na rin, ano? 69 degrees Fahrenheit. Ayos na ayos, tamang-tama para makapaglakad-lakad ng kaunti, ano? Okay, so noong isang araw, meron akong napanood na parang, siguro matagal na po ito palagay ko, no? Pero noong isang araw ko lang napanood sa YouTube na may ini-interview itong si Sara Duterte, no? At kausap daw po niya si kanyang ama na si panahon mo nang nandun pa siya sa The Hague, ano? At inaasikaso siguro yung kanyang ama. At meron daw habang nag-uusap sila, ito daw si dating presidente Rodrigo Duterte ay nagtanong sa kanya, no? Ang tanong daw ay bakit daw siya ginaganito? Bakit ikaw ginaganito? Saan ba ako nagkamali? Okay? So, yung tanong na yan, siyempre ay I don't know bakit tinatanong yon o hindi ba niya alam kung saan siya nagkamali? Meron na ba siyang amnesia? O talagang hindi niya alam na pagkakamali yung kanyang mga ginawa? Ano? So, ating pag-usapan yan, itong tanong na yan. Yan ba ay talagang, saan nga ba nagkamali si Rodrigo Duterte? At sa halip na yun lang ang ating itanong, ating na lang pong itanong ay saan nagkamali ang mga Duterte at kung bakit nangyari kay Rodrigo Duterte ito ngayon. Ganong napaka-powerful niya before, right? At hanggang ngayon naman, napakarami pa rin ng kanyang tagahanga at tagasunod. At mahaba din ang tagahanga o marami din ang tagahanga at tagasunod ni Sara Duterte at ang kanyang pamilya sa ngayon. Ano? So, yan ang ating pag-usapan. Okay? Pag-usapan natin. Okay. Saan nagkamali ang mga Duterte? Ano? Bakit nangyayari sa kanila ngayon yan? Alright. Simulan natin. Simulan natin. Yung pagkakamali ni Rodrigo Duterte. Diba? Alam naman natin na siya ay in-appoint lang nung una as Vice Mayor ba ng Davao na naging mayor. Okay? And then since then, ang una niyang pagkakamali ay by the way, tama naman pala. Tama yung kanyang ginawa sa pag-eradicate sa kanyang drive para alisin ang drugs, mapigil ang drugs. Pero naglaon ay parang mali. Yun ang unang pagkakamali. Ay ginamit niya ang kanyang drive to eradicate drugs sa pamamagitan ng extrajudicial killing. Alright? Yun ang una niyang pagkakamali. So, siya ang nag-spearhead niyan, siya ang nakaisip niyan na pagpapatayin na lang ang mga drogista, At wag nang idaan sa husgado. At yan naman po ay talagang inamin niya sa tagal ng panahon. Ang sabi nga niya minsan sa isang speech niya, televised, sabi niya, wala akong ginagawa, hindi ako nangurakot. Ang nagawa ko lang ay extrajudicial killing. Maliwanag na maliwanag po yun. At saka sinasabi niya na tinuturuan niya ang mga pulis na palabanin ang mga suspect para mapatay nila. As simple as that. Bigyan ng armas. So, yun ay isa sa mga pagkakamali.
unang-unang pagkakamali ni Rodrigo Duterte. Mali ang ginagawa niyang extrajudicial killing para lang ma-eradicate ang drugs. The idea or the heart is there, pero mali po yung paraan ng kanyang para marating yung kanyang kagustuhan. Ano? Okay? Hindi dapat talaga pinapatay ang mga suspects. Ano? Suspected pa nga lang sila eh. No? They have the right to defend themselves. Okay? Hindi dapat pinapatay. Alright. So, yun ang unang pagkakamali niya. Anong padalawang pagkakamali niya? So, anong nangyari? Ganito, ano? Naging presidente siya. Ano? At palibhasa, na gustuhan palagay ko ng mga taga Davao, karamihan sa Davao City, ang kanyang pamamalakad ng extrajudicial killing sa pagpigil ng drugs ay itinuloy niya, ano, in a larger scale, sa mas malaking paraan sa buong Pilipinas na. Ano? Ginawa niyang model yung ginawa niya sa Davao at ginamit niya sa buong Pilipinas. Okay? So, ang nangyari, hindi niya inaasahan ang pag-aalsa ng damdamin ng buong Pilipinas this time. Ano? Hindi niya na inaasahan yon. Maraming nagalit. Ano? So, ang ginawa niya, inilabas niya or inalis niya sa pagiging membro ng ICC ang Pilipinas. Kasi po, siguro naisip nila na during that time na sila ay namumuno, ay walang magagawa ang mga tao o mga mamamayan na ayaw ng extrajudicial killing. Kasi hawak nila ang gobyerno, hawak nila ang Department of Justice na aminado naman itong si Secretary of Justice Crispin Remulla ngayon, na nalaman nila na ang Department of Justice during that time ni Digong, they failed the victims of the extrajudicial killing. The Department of Justice failed the victims of extrajudicial killing. Anong ibig sabihin? Aba, ay di sa halip na mag-imbestiga ang mga pulis, ay hindi na lang nag-iimbestiga. At ang lumalabas nga daw ay kuminsan na yung merong mga namatay sa bala ng baril, ay pero nakalagay ay cardiac arrest, pero may butas ang bungo. Ano? So, ibig sabihin talagang niluluto na during that time, nung panahon ni Rodrigo Duterte, ang investigasyon sa ganyang mga extrajudicial killing. Ano? Hindi na nila iniimbestigahan, sino ba nga mag-iimbestiga? Ganong ang pumatay ay pulis, tapos ang mag-iimbestiga ay pulis. Tapos, ang utos pa ay galing sa taas. Di ba? So, ang ginawa ni Rodrigo Duterte, alam nilang, baka pag wala na ako sa pwesto, ay magpatong-patong ang habla sa akin dahil sa mga pag-amin kong na ako ang nagdikta ng extrajudicial killing. So siguro yun ang nasa isip nila. So ang ginawa nila, okay, may naghabla sa ICC, alisin natin ang sarili natin sa ICC. So inalis nga sa ICC ang Pilipinas. Yun po ang pangalawang pagkakamali. Bakit ko naman nasabi na pagkakamali ang pagka-withdraw ng Pilipinas sa ICC? Ano? Kasi po, ganito yan. Why? Ganito yan. Nitong hinuhuli na siya, Nitong hinuli na siya at dinala sa ICC, aba, ay hindi po sinunod ng gobyerno ni Marcos
ang protocol na naandoon, na nasasaad sa Rome Statute. Ano ang nasasaad dun sa Rome Statute sa Article 59? Ay kailangan po bago isurrender ay humingi ng adalhin muna ang taong yon sa judicial authority. Sino yung taong yan? Sa kaso ni Rodrigo Duterte, dapat dinala muna siya, si Rodrigo Duterte, sa ICC, sa mga korte sa Pilipinas. In that way, makakalaban pa legally si Rodrigo Duterte. Ano? May pagkakataon na questionin ang warrant of arrest kung meron man ni Rodrigo Duterte ang sa Supreme Court o sa mga korte sa husgado sa atin. Ay hindi na po niya nagawa yun. Bakit? Kasi po wala na ang Pilipinas sa ICC. So hindi na po applicable ang Article 59. Okay? So kung tayo ay nasa ICC pa, ay nakalaban pa siya, ano? Hindi agad mapapadala sa The Hague si Rodrigo Duterte. Bagkus ang nangyari ay in-apply ng gobyerno ni Marcos ang Section 17 ng Republic Act 9851, kung saan pwedeng dalhin agad si Rodrigo Duterte sa The Hague nang wala nang kailangang pangdalhin si Rodrigo Duterte sa mga husgado. Okay? Yun ang padalawa sa pagkakamali niya. Okay? Kung tayo'y nandun pa sa ICC, nakalaban pa si Rodrigo Duterte. Okay? Okay. Ang patatlo na pagkakamali ng mga Duterte ay pumayag si Sara Duterte na tumakbong vice presidente ni Marcos noong 2022. Bakit ko nasabing pagkakamali yan? Kasi kung hindi pumayag si Sara Duterte na tumakbo bilang vice presidente ni Marcos, hindi na sanang nangyari lahat ito kay Rodrigo Duterte. Bakit? Siyempre siya ang presidente, di ba? Maaaring maging presidente si Sara. During that time, si Sara Duterte ay mabango. Napakabango. Although, siyempre, magtatatlo ang labanan nun. Si Sara Duterte, si Bongbong Marcos, at si Leni Robredo. Na nung bandang huli, itong si Leni Robredo humabol din, naka 16 million din ang botante. So kung sila yung maghahati-hati, ay baka very close fight, ano? Ang naging laban nun. Pero at least during that time kasi, si Sara ay bago mag-eleksyon ay number 1 sa lahat ng survey. Kung si Sara ay hindi pumayag na maging vice presidente ni Marcos, ay napakalaki ng posibilidad na siya ang naging presidente, si Sara, at hindi nangyari ito. Ay. If you will think about it, talaga nga naman hindi mo rin alam ang mangyayari sa kinabukasan, Hindi naman inaasahan nilang mga Duterte na magkakaroon ng gulo sa pagitan ng Duterte at saka Marcos, despite the fact na napakaraming pabor ang ginawa ng mga Duterte sa mga Marcos. Okay, so yan ang mga pagkakamali ng mga Duterte. Extrajudicial killing. Kung hindi nagkaroon ng extrajudicial killing, hindi po makukulong si Rodrigo Duterte. Walang magrereklamo. Alright? At kung may nagreklamo man, ay
hindi dapat niya winidraw sa ICC ang Pilipinas. Bakit? Kasi sana nakalaban pa si Rodrigo Duterte bago pa dalhin sa ICC sa dahig. Ano? Hindi agad siya madadala at dapat idinanaan muna siya sa mga husgado sa Pilipinas as mandated by the Rome Statute, Article 59. Okay? Ang patatlo, hindi sana mangyari lahat ito kung hindi pumayag si Sara Duterte maging Vice Presidente ni Marcos. Okay? Alright, so yan, sana nasagot natin mga pagkakamali ng mga Duterte kung bakit nangyayari sa kanila ngayon ito. Okay? Magandang araw po. Bye-bye.